Hallelujah. Sapagkat anuman daw po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, palagi natin kasama ang Panginoon. Amen. Purihin siya. Hallelujah. At ngayon po sa oras na ito, tayo po ay magpapalain ng isang salita, ng salita ng Panginoon. Hallelujah. At ito po ay ating pakikinggan. Hallelujah. Ang ating pong tagapagsalita ngayon, hallelujah, ay ang ating pong nagmula po sa Pilipinas po sila nagmula. Hallelujah. Sila po ay pumunta po dito sa Japan upang tayo po ay mapagpala ng salita ng Panginoon. Purihin po siya. Hallelujah. Sapagkat binigyan po tayo muli ng Panginoon ng pagkakataon na makasama po natin sila muli sa lugar ng Japan. Kaya po mga kapatid, be ready sapagkat ang pagpapala po ng Panginoon ay matatanggap natin sa oras na ito. Ihanda po natin ang ating mga bulsa, ang ating mga puso, ang ating mga kamay upang saluhin po ang pagpapala ng Panginoon sa oras pong ito. Amen. Purihin ang Panginoon. At na po ba tayong pagpalain? Amen. Amen. Hallelujah. Kaya po, tinatawagan na po natin ang ating pong butihing pastor, si Pastor Francis. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa pong kagalakan na kayo ay muling makasama ko dito sa inyong iglesia. At salamat sa inyong pagpapahintulot na pagtayo sa inyong pulpito, Pastor. Ako po ay naatasan na magbigay ng salita ng Diyos. At bago ko po basahin ang isang talata sa Biblia, Pastor, saan pindot niya? Ayaw niya yata ang pahiram. Ayun. Okay, salamat. Wala kasi sa Pilipinas pa nito. Ayun. Nais ko po munang ilagay sa bago ko po basahin ang unang talata sa Biblia ay nais ko mailagay yung ating isipan na ang Diyos ay parating nagpapaalaala sa atin ayon sa kanyang pangarap sa buhay ng isang tao. Subalit sa ating mundo na ating ginagalawan ngayon ay may apat na klase ng tao. Una, yung isang tao wala na talagang pangarap, wala nang ginagawa. Naghihintay na lang kung anong gusto mangyari, pwedeng mangyari sa buhay niya. Ang ikalawang klase ng tao naman ay yung tao na pinipilit at nagsusumikap na gawin ang lahat para mapabuti at mapaganda. Pero sa kaduluduluhan ay wala pa rin nangyari sa kanyang mga pagsusumikap. Pangatlo ay iyong isang tao na sinubukang gawin ang pangarap ng Diyos sa kanyang buhay, subalit sa kanyang paggawa, dumating ang matitinding problema sa buhay, hindi nakayanan, siya rin ho ay hindi nakarating sa pangarap ng Panginoon sa kanyang buhay. Obviously po yung pang-apat ay yung isang taong lumakad sa pangarap ng Diyos, naabot ang pangarap na yon at ngayon ay matagumpay na namumuhay. Yun po yung apat na klase ng tao sa ating mundong ginagalawan. Subalit yung pong naunang tatlo ay ito yung parating pinapaalalahanan ng ating Panginoon. And dito sa scripture, in this scripture na nais ko pong basahin na una is found in the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 18. Actually, hindi po ako nandito para magturo ng mga bagong bagay sa inyo. Nandito po ako para ipaalaala muli yung mga nasabi na noong pa. Subalit, yung mga nasabi ay maaring hindi pa nangyayari sa ating buhay. Parang malungkot yata kayo. So in the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 18, ito, sana tama yung aking pindot dito. Ayan. But you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto your fathers, as it is this day. Napakaganda pong
paalaala ng Panginoon ito. Ulitin nga po natin, sabayan niyo po ako, sabayan. But you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth, that He may establish His covenant, which is swear unto your fathers, as it is this day. Na unang gusto pong mailagay sa isipan ng bawat isa, God has a covenant blessing or covenant blessing to our forefathers. Kaya po may S yun, tinutukoy, hindi lang dalawa, maaaring tatlo at mas marami pa. Pero sa aking pag-aaral, ang tinutukoy na mga ama doon ay walang iba kundi si Abraham, si Isaac at si Jacob. Yun yung mga tao na kapag ang Diyos ay nangungusap patungkol sa mga pagpapala, ay laging nababanggit. Kahit ho sa bagong tipan, lagi nababanggit yung the blessing of Abraham, Isaac, and Jacob. So God has a covenant blessing to each and every one of us. Bagamat madalas naman po ito yung problema natin. Kaya ho walang panahon tayo sa Panginoon, nagkukumahog kasi tayo kasi, bago ko balikan ito, naalala ko lang sabi nga nung iba, dumaan na raw ang tsunami, hindi natakot. Dumaan si Undoy sa Pilipinas naman, hindi natakot. Dumaan ang mga katakot-takot ng mga problema, hindi sila natakot. Pero pag dumating ano ba yung sinabi ng asawa ko? Teka muna, isipin ko muna. Pag dumating daw si Judith, lahat natatakot. Sino yun si Judith? Ano, Sister Marie, tanongin ko si Judith. Judith. Pagdating yung Judith ng Meranggo, diba? Hindi joke lang, Sister Marie. Cebu diba? Pagdating. Okay, ano, natawagin kayo kaninang lumot-lumot. Diba? Nakatakot na dumating si Ondoy, dumating yung tsunami, dumating ang lindol. Buhay pa, nakangiti pa, hindi pa rin natakot Pero talaga nang pag dumating talaga si Judith talagang lahat takot. Bakit? Saan kaya natin kukunin? Ewan ko lang naman, storya sa Japan. Baka sadya talaga kayo malayaman lahat dito. Yaman ng bansa, di ba? Pero talaga naman po karamihan doon sa Pilipinas, ating mga kababayan ganun. Pag dumating ang Judith ng credit card, Judith ng electric credit card, ang dami talaga. O, yun. Kinakabahan, natatakot Minsan tatago pa nga sa takot Hindi natakot sa mga undoy, sa mga bagyo, sa mga kung ano-anong mga kalamidad, hindi natakot. Pero, tandaan niyo yan, si Judith. Nakakatakot talaga yun. Minsan ayaw natin pag-usapan tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating pananalapi. Pero yun naman talaga ang araw-araw nating problema. Diba, and 2/3 of the Bible ay may kinalaman talaga sa pera. Pero dito po, sabi niya, I have a covenant blessing to you, to your fathers. At gusto niyang maranasan natin. Kaya nga sabi niya, remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. Ang tao ay sanay sa instant coffee, instant noodles, instant boyfriend, naka-textan lang, naka-FB lang sila na. Instant, lahat instant na kasi ngayon. Kino-condition yung ating mind, yung ating heart, na lahat ay instant na. Kaya man ang tao pati paghingi ng mga pagpapala sa Diyos, gusto natin instant. Pero kahit ano pang gawin mong panalangin sa Diyos, kahit ikaw pa'y Kristiyan, wala namang babagsak na isang lapad na talagang parang airline na ganun pagdating at babagsak na lang sa iyong bag. Wala Bakit? Pagka ikaw humingi ng kotse, wala naman talagang bigla na lang paparada sa
ang bahay mo eh. Hindi ganon ang paraan ng Panginoon. God has a covenant blessing to each and every one of us, pero meron siyang paraan. Hindi niya binibigay nga lang at inaabot ng parang ganon ang tao. Yun ang hinahanap natin agad eh. Pero sabi niya, He gives us the power to get well. Not the blessing, not yen, not Philippine money, hindi yan kotse o mga bagay-bagay, but God has given you the power to get wealth. Amen. In Ephesians 3:20, sabi niya, to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or even think of, according to the power that worketh in us. The power of God for us to prosper, the power of God for us to be blessed and to multiply is in you, is in me, is every believer. Nasa atin na yang kapatid. That's why Paul says to Timothy, stir up the power, stir up the gift which is in you. He gives us the power to get well. Kahit anong kalagayan mo ngayon, 4 yung sinabi ko. But we need to be reminded that God has a covenant blessing to us. Para kung pagdating man ni Judith, hindi na tayo matatakot. We need to understand the promises of God. Lalo na po dito sa Deuteronomy chapter 8, verse 18. Sabi ko nga po, it is He who gives you the power to get wealth. Binibigay niya po is power, kapangyarihan, hindi ho mga bagay-bagay. Madalas gusto natin kagad, bagay na eh. Yung kaagad-agad nandyan na eh. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Ang binibigay ko ay kapangyarihan para ikaw yumaman. Ang kapangyarihan na yon ay dapat malaman mo paano mag-operate para mapasa iyo ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Yeah. Minamahal. Diba? Pangako ito ng Panginoon kay Abraham. Kung gusto niyo pong makita, isulat niyo po sa inyong mga notebook. Dahil hindi ko alam, hindi kami nag-usap ni Ramil kung kaya niyang ilabas yung mga scripture ko, pero kung hindi man, pinapatawad ko na siya. Hindi, joke. Ano gamit mo dyan ka, Kuya Ramil? Easy worship? O... Easy worship, meron po. Meron. Okay. Anong translation mo dyan? Yung translation Bible ni Jesus? King James. Hindi mo King James? King James. Bible ni Jesus, saka Bible mo din yan. Kaglang hong NIV sa kaya natin. Hindi yan Bible ni Jesus. Hindi joke. Gamay ng dila ko po ay New King James, kaya I used to Ano pong verse? King James Version po. New King James. Okay, Genesis chapter 17 verse 5 to 8. Iyan po ay pangako ng Panginoon kay Abraham. At ang pangako niyan inulit pa doon sa verse 22 hanggang 17, ay chapter 22 verse 17, at yan ay may kinalaman sa mga pagpapala na maaring maangkin natin. Amen po ba? Amen. At pagkatapos, kasi sinabi kasi doon, Father, gusto mo ma-establish yung pangako ng Lord na mula sa ating mga ama, pero ang kinakausap niya yung ating henerasyon ngayon na gusto rin niyang pagpalain. At yung pangako na yon, sabi niya, I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, promised land po yan, for an everlasting possession, and I will be their God. Mali. Hindi. Tama, pero nasa ending na kaagad eh. 5 to 8. Ayan. 5 to 8. So, makikita natin yung pangako. Anyway, gusto ko lang makita natin yung pangako. Chapter 22 verse 17, kapatid. Sa Genesis chapter 22 verse 17. In blessing, I will bless you.
and in multiplying, I will multiply. Ito yung mga pangako ng Panginoon kay Abraham. Pero hindi natapos kay Abraham lamang. Yan po ay inulit, the same promise, the same blessing in the book of Genesis chapter 26, verse 3 to 6. Ito naman po ang taong kaharap na o pinapangakuan, sinasabihan ni Lord ay si Isaac. 26 verse 3 to 6. Sabi niya, so sojourn in this land and I will be with thee. Aba, talaga naman original ito, hindi pala New King James ito. James version. King James, the King James, okay. And will bless thee, for unto thee and unto thy seed I will give all these countries, and I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father. Pero next is, I will make thee thy seed to multiply as the stars of heaven, and I will give unto thee thy seed all this country, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Verse 5, because that Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Verse 6, and Isaac dwell in Haran. In the same promise, mula kay Abraham, binanggit din ito ng Panginoon kay Isaac. And in verse 24, tignan natin sa verse 24 ng the same chapter. Nagkagwala sila sa akin, minsan lang naman kayong mapula-apog. And the Lord appeared unto him the same night and said, I am the God of Abraham your father. Fear not, for I am with you, and I will bless you, and multiply thy seed for my servant Abraham's sake. So, ang kinakausap dyan ay si Isaac. Pero sa Genesis 35, verse 9 to 12, iba na naman po itong henerasyon na ito ni Jacob. From Abraham, Isaac, and Jacob, 35 verse 9 to 12, sabi po, and God appeared unto Jacob again when he came out of Padanaram, ang hirap, and blessed him. 10, verse 10, and God said unto him, thy name is Jacob. Thy name shall not be called anymore Jacob, but Israel shall be thy name. And he called his name Israel. And God said unto him, I am the God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall be of thee, and thy kings shall come out of thy loins. Verse 12. And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land. Kita niyo po rito yung tinutukoy kanina sa binasa natin, Deuteronomy 8:18, the covenant blessing to you, that He swear unto our fathers. Ang tinutukoy niya ay si Abraham, Isaac, and Jacob. A blessing of fruitfulness, multiplication, and every blessing na kakailanganin ng tao, kasama na po lahat yun. At covenant blessing ni Lord sa lahat ng mga anak niya. Nandyan po ba kayo? In other words, hindi ko tayo iniiwan ng Panginoon. Gusto niya talaga na tayo ay kasagaran. At ito ay pinakita rin niya sa kanyang mga anak ng mga Israelita na mahabang panahon, for more than 400 years, 480 years na sila ay natili doon sa Egypt. Hirap na hirap ang kanilang kalagayan, pero nung inilabas sila, sabi niya, ilalabas ko kayo dyan at dadalhin ko kayo ron. In other words, nung tayo ay inalis ng Panginoon doon sa dati nating kalagayan, nung hindi pa tayo nakakilala sa Lord, meron siyang paglalagyan sa atin mas mainam na kalagayan ng buhay.
Aalisin ko kayo dyan at dadalhin ko kayo ron. Deuteronomy 6:23. Hindi tayo inalis doon at tayo'y na-born again, nakakilala sa Lord na parang wala pa rin paroroonan. Meron tayong malinaw na destinasyon na nais ng Lord at yan ay ang lupaing pangako. Kaya lang po, maraming mga tao hindi naiintindihan. People are perished for lack of knowledge. Walang panahon na mag-aral, walang panahon na magsimba, walang panahon na magbuklat ng Biblia. Ano nyo nalalaman na mayroong pangyayari sa Pinas na malakas na bagyo, di ba? Nagbabasa kayo nanonood kayo sa television nakikibalita. Madalas, lahat na yatang pangit sa buong daigdig, nabalitaan na natin. Pero yung balita ng Diyos para sa ating kasaganaan at para tayo lumago bilang Kristiyano, para tayo magtagumpay, hindi nyo pa yata nababalitaan. Kaya, ang mga dyaryo, kaya nga wala halos kayo makitang mga nalagay na balitang magaganda kasi hindi kikita. Pero kapag kapangit, mabenta. Baguhin po natin. Nasanay kasi tayo na gano'n ang mundong ating ginagalawan. It's about time for us, church or Christians, disciple of Jesus Christ. Hanapin natin. Saligsigin natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Magpapalaya sa atin sa kahirapan, magpapalaya sa atin sa hindi paglago, magpapalaya sa atin sa pagiging talunan. Amen naman kayo dyan. Amen! Yan ang isa sa dahilan. Kapag kapangit o kaya chismis, lumalaki ang mga tainga natin. Pero pag mabuting balita, mukha yatang nagsasara at wala tayong panahon, kaya tayo'y napapahama. Kaya nire-remind tayo ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, makinig lang tayo, may magandang mangyayari. Amen. Amen. He gives us power. Not just yung bagay na kailangan mo, hindi basta yun ang binibigay ni Lord, but power. At ang sabi sa aking slide ay ganito. How this power manifests in our lives. 4 na bagay. Inacronym ko na po yung power para hindi na makalimutan. Mahilig ako mang ganyan Ano po yung power? Nakapula na. Lahat yan may pula pababa. Our personal relationship with Jesus Christ. The power of God for you para managana at magtagumpay. Hindi yan magmamanifest, hindi yan mag-ooperate unless you have a personal relationship with Jesus Christ. Kailan ito nagsimula yung personal relationship natin sa Panginoon? Sabi ni Iba, kailan ka naging Kristiyano? Mga nanay ko, tatay ko, Kristiyano na ako since birth. Wala pong Kristiyanong since birth. Naging Kristiyano ka lang nung personal mong binuksan yung puso mo at pinapasok sa Jesucristo. Kung walang pumasok na Jesucristo sa iyong puso, hindi ka Kristiyano. Tanggalin nyo kaya yung Christ sa salitang Christian. Anong natira? I-A-N. Without Christ, I am nothing. Kaya kailan nag-start yung buhay mo tunay na Kristiyano nung personal mong pinapasok si Jesucristo sa puso mo. Doon nagsisimula mag-operate yung power ng Diyos para maranasan mo ang kasaganaan. Marami po tayong kasaganaan na nakatamo ngayon, pero
Madalas yung iba, sumasagana lang kasi masipag. Yumayaman lang dahil may namana. O nakonect ka sa isang mayaman. I'm sorry to disappoint some of you kung nadidisappoint kayo. Kaya lang, ganun talaga. Kaya lang, lahat ng mga uri ng pagyaman na yun, limitado. May hangganan. Pero kung ang pagyaman mo ay bunga yan ng pagkakonekta mo kay Hesus Kristo, walang hanggan. Amen. Pagyaman at pagpapala. Alapan natin ang ating Panginoon. How does this power operate in our lives? You need to be connected to Christ. You have to have a personal relationship with Jesus. Revelation 3:20, sabi niya, kumakatok sa pintuan ng puso mo, at kung nadinig mo ang tinig ng Diyos, buksan mo yung puso mo, ayayahan mo siyang pumasok, papasok siya, mananahan na dyan, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Nasa magandang kalagayan, nakikihappy-happy sa iyo si Lord. Pag mayroong kalungkutan, nakikilungkot sa iyo. Pag mayroon pong kagalakan, nakikigalak sa iyo. Kasama mo siya, hindi ka iiwan, hindi ka niya pababayaan. John 1:12, as many as receive Him, He gave them the power to become the children of God. Kailan ka naging Kristiyano? Nang tinanggap mo sa puso mo sa Hesus Kristo. Kailan ka naging anak ng Diyos? Nang tinanggap mo. Ang relihiyon natin, tinuruan tayo tumawag sa Ama. Kaya naman tayo, ama tayo ng Ama. Kaso sabi niya, hindi naman kita anak. Alam niyo, kung tayo pwede, malaya tayo tumawag ng Ama, ama ko. Malaya tayo, pero yung kayang Ama, mayroon din paraan para kilalanin tayo. Paano niya kinikilala? Isang taong lumalapit sa Kanya para kilalanin anak. Yung mga nagsitanggap kay Hesus Kristo. Hindi religion, kundi personal na relasyon. Mula nang binuksan mo yung puso mo, tinanggap mo si Hesus Kristo, kinilala kayong Ama natin sa langit. Amen. Pero kung hindi mo siya tinatanggap si Jesus sa puso mo, alam nyo, kaya nga tayo nakakatayo sa harapan ni Lord. Kasi every time na tumitingin ang ating Ama sa langit, nakikita niya si Jesus Kristo, hindi na yung lumamong pagkatao, kundi si Jesus ang nakikita niya. Bakit ka aakyat sa langit? Hindi dahil magaling ka, hindi dahil maganda ka, pero mas maganda na yung maganda pa. Napapunta sa langit. Di ba? Kundi dahil kay Kristo. At naging anak ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya nung tinanggap natin siya, grabe yun ang greatest miracle na pwede mangyari sa buhay. May iba pag nakakita tayo, pilay nakalakad, manghang-mangha na tayo, bulag nakakita. Pero yung katawan natin pupunta rin sa pinanggalingan. So, magiging ano din yun? Alabok. Abo. Di ba? Buhay na balik kay Judith. Judith. Di ba? Mamatara niya. Pero po yung pagtanggap mo kay Hesus Kristo, kaya greatest miracle yun. Why? Kasi po buhay na walang hanggan. That is the greatest miracle na pwedeng tanggapin ng isang tao. When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. The power, covenant power, blessing ng Lord will operate when you begin to be connected to Christ. You have a personal relationship. Romans chapter 8 verse 17, sabi niyang ganun, if children, kung ikaw nga anak ng Diyos, nung tinanggap mo sa Hesus Kristo, at kung ikaw nga ay anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana. Tagapagmana kasama ng Hesus Kristo. Doon nag-ooperate yung power ng blessing ng mga pagpapala ni Lord sa iyo na ikay na-connect sa Panginoon. That's why sabi ni Jesus nung kausap niya si Nicodemus, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Lagi ko nga rin sinasabi, pag naglalakad kami sa SM, ang bahay ko namin kasi pag pumunta kayo sa Quezon City, kita tayo sa SM.
North, SM North. Nandun lang ko, walking distance lang po ako sa SM North. Ito tayo doon. Pero pag naglalakad po kami doon, at merong hahabol-habol, kasama ko yung asawa ko, yung anak kong 18 years old na dalaga. Pagkatapos may hahabol sa amin, kasing laki ni Joshua, yung drama natin dito. Sasabihin sa akin, dati, hindi ko yung papansinin kaya. Hindi ko naman siya anak eh. Kasama ako eh. Diba? Awayin pa ako ng asawa ko, sabi niya. Dati, bakit? Hindi, malaya siya tumawag. Dati hanggang kahit gusto niya tumawag ng dati, hindi ko siya papansinin. Hindi ko naman siya anak eh. Ganun ang kalagayan natin, Lord. Malaya tayong tawag ng tawag. Pero alam mo, ikaw na tunay na anak, tumanggap kay Jesucristo, ikaw ang pinapakinggan niya. At kapag the moment na kayo tumawag, hindi ka ho dededmahin. Haharapin ka nga. Nakita ko kanina, mamangha ako dito ng pag-welcome na nang dumating si sister. Sabi ko, ang saya naman din eh. Sabi ko, saan kaya natin sa kanya? Punta si sister mo ka. Si sister mo dati eh. Sa London. Ganun ang ating Ama kung mayroon kang connection at kinilala mo ang ating Panginoong Jesucristo. Doon nag-ooperate yung covenant blessing niya sa atin. Amen. He gave us the power, amen, to get well. Ang ikalawang word o kaya letter sa power is obedience in serving God. Ganito nag-ooperate yung covenant blessing ni Lord. Nag-start yan sa personal relationship. Ikalawa, yung pagsunod natin sa paglilingkod sa Panginoon. Grabe, Brother Dave. Kung nagkakampo. Brother Dave. Hi. Okay. Grabe, pag mapalapas mo yung Brother Dave, yung Job 36:11, ang gaganda niyan. Yung Exodus 23:25, ang gaganda niya. Meron pa. So, pakita sa kanila. If they obey and serve Him or serve the Lord, ang ibig sabihin na, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Alam niyo, hindi po galit si Lord sa pleasure. Hindi po galit sa Lord sa prosperity. Kasi yung iba, pag naglilingkod sa Lord, akala nila maghihirap. Sa langit na lang liligaya. Sadyang ganyan, ang paglilingkod sa Lord, may pagtitiis. Ano sabi sa yung ganon? Meron talagang panahon na pagtitiis, lalo na nagsisimula. Pero kami, biruan nga namin mga pastor. Pag ikay nagpapastor ng first 5 years mo, medyo dumaan ka sa mga pagsubok at medyo kapos-kapos, okay lang yun, pruning yun. Pero kapag ka 10 years ka na o 15 years ka na nagpapastor, mahirap ka pa rin na pastor, praning na yan. Kaya naman, nahihirapan si Pastor ano pa pronunciation si Pastor Mas? Masud! Masud! Nahihirapan sa akin. Hindi ka nag-i-English eh. I-interpret talaga ni Jesus. Diba? Talagang gusto ni Lord, kasaganaan para sa'yo. At hindi na, kasama rin pala yung pleasure. Diba? Grabe, 4 na beses na ako nagpunta rito. 2 beses na ako nagpunta sa Disneyland. Diba? Pero grabe naman ginagawa niyo sa akin dito. Maghapon, encounter. Parang ang pahinga, jingle break. Pero praise God! Ginagawa mo kalooban ni Lord, pero may pleasure din. Dami nga gusto pumunta dyan, hindi makapunta-punta. Isang taon, 2 beses. May mga pera sila, wala namang visa, ha? Sila, di ba? Maraming mga
Mapepera kaya doon sa Pilipinas. Gusto pumunta rito, hindi makapunta. Ako walang pera, nakakapunta. If you obey and serve the Lord, yan ang tiyak. Pastor, busy kasi ako. Wala akong panahon na maglingkod sa Lord. Kapatid, gusto mo kaya kung si Lord maging busy rin sa'yo? Sabi ko sa mga worker ko, huwag mong gagamitin yung busy ka para hindi mo magawa yung pinagagawa ni Lord. Kung si Lord gusto mo maging busy rin, walang panahon sa'yo. Delikado ka, talo ka. Part-time lang ako. Part-time? Saan nang galing yung idea niya? Walang part-time sa Lord. 24 hours. Ano yan? 24/7. 24/7. Gusto ko si Lord nakatingin sa akin. Diba? Nung nakipag-covenant si Lord sa inyo, walang part-time. Ang buhay natin, buong-buo kay Lord. Kami pinili lang namin mag-opisina sa church, kaya ang tawag nyo full-time. Pero yung 8 hours namin, pinili lang namin magwawalis sa church, nakaupo doon, nagmamanage sa church. Ikaw, pinili mo sa secular magtrabaho, pares lang tayo may 8 oras. Pero lahat tayo tinawag para gawin ang pinagagawa ni Lord. Hindi wag natin gamitin dahilan ang trabaho sa labas o trabaho man sa loob. Parehas, kahit nasa loob, dapat mag-win ka ng kaluluwa, mag-disciple kayo. Pag nagtrabaho ka sa labas, i-disciple mo yung mga kaibigan mo ron. Parehas tayo. Never na gamitin yung busy ka, kasi kapag si Lord, wala din panahon sa'yo, yari ka. I tell you, hindi ako nagbibiro niya. I hate to hear that word sa mga worker ko pag sinabi, busy kami. Ang galing mo ay kung busy kaya si Lord sa'yo. Talo tayo. Mukhang nagagalit na kayo sa akin. Hindi na ako papaligin. Natutulog pa naman ako dyan. Yes, isipin natin, ilagay natin ang tamang perspective. Don't use the word busy. Kasi pag si Lord na busy sa atin at wala ng panahon, na busy si Lord, walang panahon sa atin, yari tayo. I don't want na walang panahon si Lord sa akin. Gusto ko, si Lord lagi kong kasama. Nasa labas man ako ng iglesia, nasa loob ng iglesia, nasa bahay, nasa trabaho, nasa kalye. Diba? Hindi mo kaya kailangan si Lord habang nagbabiyahe, kung ma-aksidente. Kailangan natin 24/7. Kailangan natin siya. Diba? Ang natin gamitin. Minsan may ganun. Kasi pastor, nagagawa niyo yung mga yun Kasi hindi ako sinabihan, sabi doon sa isang pastor. Kasi pastor, nagagawa niyo kasi full-time kayo. Kami naman part-time. Wait, teka muna. Ang full-time, we serve 8 hours in the office. Pero tayo lahat tinawag. Ikaw, pinili mo maglingkod sa secular job mo for 8 hours, parehas lang tayo. Pero nasa loob ka, nasa labas ka, parehas tayo nagtatrabaho. Kahit sa labas ka, yung trabaho mo gawin mong pagtatrabaho parang sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng gawin. Lahat tayo ay dapat maglingkod sa Panginoon. And ganun nag-ooperate yung covenant blessing ni Lord. Ang church ay nagiging instrumento lamang ng gumagawa ng paraan para may opportunity ang bawat miyembro na maglingkod sa Lord. Amen. Kaya lang kapag ka-music lang mo ang binubuksan na opportunity, ilan kayang gitara, kahit dalawa pa yan, di ilan lang tutugtog, ilan lang maglilingkod. Pero gusto kong baguhin yung ating kaisipan na yung music ministry, ushering ministry, prayer warrior ministry. Akala natin yun lang ang mga ministry. Hindi, kahit saan ka ministry, tinawag tayo. Ang number 1 ministry natin is to win souls and make disciples. Lahat tayo. Regardless kung ano naman ministry mo.
the moment you receive Jesus Christ, the dream of Jesus Christ is to win this world. And this world become a true Christian and true disciple of Jesus Christ. Amen. If you want the power to get wealth, serve God with all your heart. Amen. Serve God with all your heart. Exodus chapter 23 verse 25, and you shall serve the Lord your God, and He shall bless thy bread and thy water. Ano po yung ibig sabihin ng bread and water? Your daily needs. God will bless your daily needs. And I will take sickness away from the midst of you. Sabi ni Lord, itong sikreto, paglilingkod sa Lord, i-bless ka sa iyong araw-araw na pangangailangan, your basic needs, and He will take away sickness and diseases. Wow! Napakatinding pangako ni Lord sa mga naglilingkod sa Kanya. Yung ayaw maglingkod kasi may sakit, kaya hindi nawawala, nubos na pati pera mo, hindi pa rin nawawala yung sakit mo kasi ayaw mong gawin ayon sa plano ni Lord. Sana pagkatapos ko nito ay mamahalin niyo pa rin. Nabasa ko nga ito doon, Psalms 37 verse 25. I was young, sabi ni David, and now I am old, yet I have never seen a righteous forsaken, or their children begging bread. Tinagalog pa doon, para sa mga Pinoy. Mga nakita, sabi niya, naging bata ako, ngayon matanda na ako, puti na buhok ko. Palatid mo yun na, puti na buhok ko, pero sabi niya, wala akong nakitang malimos sa mga anak ng Diyos. Wala nakitang pinabayaan sila ng Panginoon. Pag naglilingkod sa Lord, hindi kanya papabayaan. Amen. Amen? Pagpapalain ka niya. Yan ang pangako. O ay power, ilang salita ba yun? Ay ilang letra ba yun? 5, di ba? O ito, pangatlo. Para mag-operate yung kapangyarihan ng Diyos para tayo pagyamanin, willingness to give what God requires. Ano po yung nire-require ni Lord para pagpalain tayo sa area ng ating pananalapi? Give and it shall be given back to you. Press down, shake it together. Sabi niya, minsan lang binanggit, give, pero yung balik, ang dami. Siksigin mo, laligligin mo, shake mo pa. Ano ba rin? Nagamabaw pa rin eh. Eh bakit kayo hindi magawa natin yung isang sinabi lang na give? Diba? Sa probinsya namin, no, sa ano ba, yung mga pump na gano'n, di ba? Grabe kaya yung sa probinsya, wala na tag-araw. Tagal kaya, wala talaga eh. Mukha ka ng isang, isang context ulit. Yung parang ginagamit na mga tabong gano'n. Yeah. Mamaya gano'n. Yung isang, pinuhos mo yun, mamaya pag nagbigay na yung tubig, wala nang putol niyan. Hanggang sa gusto mo meron. Yun po yung principle sa Luke 6:38. Give, and it shall be given back. Press down, running over. Well, this is how to operate the power of God. This is how the power of God manifests in our life. Given, it shall be given back to you. Ang pagbibigay hindi kawalan. Iyan po ay panundo ng pagpapalang walang hanggan sa buhay natin. Diba? Kaya lang, napakasimple, pero hindi magawa. Gusto pa naghahanap pa ng deep teaching about giving. Wala na pang iba dyan sa 638. Iyan ang alam, simple, hindi ba natin magawa eh. Paano na pang hinahanap natin? Eh baka kung deep teaching yan, lalo kayong madip.
Hindi na kayo maabot, 6 feet na. Hindi na kayo maabot. Kasi ang lalim eh. Eh, mababaw na lang, gawin lang natin. Sigurado pagpapalain kayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kasi pa masyado na malalim eh. Baka hindi na ho namin kayo maabot. Yari na ho tayo. Diba? Amen pa ba kayo dyan? Amen. Ano yung una natin nakita kanina? Our personal relationship with Jesus Christ. Second, our obedience in serving God. Number 3, willingness to give what God requires. Sabi sa book of Genesis chapter 22 verse 2 to 3. Ito po ay nung kinausap ng Panginoon si Abraham, yan ang anak mong si Isaac. Grabe, dalhin mo doon, i-offer mo. Pumunta ka doon sa isang bundok sa Mount Moriah. At early in the morning, walang kabog-kabog, bagamat napakatagal na, 25 years na hintay ni Abraham yun at binigyan ng isa si Isaac. And dumating, sabi niya, oh, sige, ngayon, kunin mo yung anak mo, yung anak mong pinakamamahal mo, nag-iisang anak mo, at ihalay mo doon sa isang bundok sa Mount Moriah para susunugin. Grabe. Pero kung ako lang si Abraham, sasabihin ko, si Lord naman eh, binigay-bigay niya, tagal kong hintay, nag-iisa na ngayon, huwag naman. Nakamamahal ko yan eh. Iba na lang, Lord. Diba? Pero alam niyo, willing talagang ibigay eh. Kung ano hiningi si Lord, kahit pa mahal na mahal niya yan, masakit man sa kanya yan, sakripisyo man sa kanya, willing eh. Alam niyo yung mga pinagpapala. At pinakausap ni Lord, willing. Lord, inisip ko na ito, nambili ko pa ako sapatos eh. Kaso sabi ni Lord, ibigay. Lord, ikaw ba talaga yan? I rebuke you, Satan, in the name of Jesus. May kasama pang pagka, in Jesus' name. Ayaw maniwala si Lord na nga ako. Ayaw pa rin maniwala. Si Lord na nga yun talaga. Give me a sign. Ayaw mo sa akin. Si Lord na nga yan eh. Kaya ginawa po ni Abraham, walang kabog, early in the morning. Sinama yung ilan sa kanyang mga alipin. Sumakay sila sa kanilang asno ba sa Tagalog. Sinakyan nila. Yun, bumiyahe na sila. At to cut the long story short, hanggang anong oras ba ako dito si Pastor? Hanggang anong oras ba ako? 24 hours. 24 hours. Hindi. May pupunta pa kami ni Pastor eh. Wala na masod. Talaga 24 hours, maawa naman kayo sa akin. Pagkala naman kayo sa Word of God, 24 hours pa rin. Siguro hanggang, hanggang oras po kayo natatapos dito sa mga, pwede pa ako 20 minutes. No? 30 minutes. 30 po. 1 hour. So, to cut the long story short, dinala doon, nandun na. Grabe, oh, talaga naman, anak, halika. Wala ko sa binibigyan ko lang ko ng picture para maintindihan natin. O, sige, anak, dito muna tayo. Ano kaya, kinamada po yung mga kahoy, pagkatapos, anak, bigyan ka muna dito, pagod sila, sabihin, kunuhan, tatalihan ko muna yung paa mo, anak, yung kamay, malikan mo. Hindi yung inihanda ko yung posporo, pansunog sa kaya ng sila. Nung grabe tutuluyan. Alam niyo po, kahit may hinihingi si Lord sa inyo na malaki, hindi nangahulugan para kayo ubusan. Sinusubok lang kayo. Kaya nung siya talagang nakita nila na tutuluyan, sinabi na ng anghel, tama na, sobra na. Ngayon alam ko na kahit pala
anong bagay ay pwede mong ibigay sa akin. Yun lang ang hinahanap ni Lord sa mga if we are willing to give what God requires, doon nag-ooperate yung blessing ni Lord. At alam nyo, doon na dumating po yung one of the greatest blessing ni Lord sa kanyang mga tinawag. At doon sa verse 17 ng chapter 22 of Genesis, in blessing I will bless you, in multiplying I will multiply. One of the greatest promise in the scripture. Why? Because Abraham is willing to give what is required. Genesis chapter 26. Ito naman po yung kanyang sumunod na nabanggit doon. Abraham, Isaac. Si Isaac sa verse 26. Gusto niya sana pumunta sa Egypt. Sabi, hindi, manatili ka dito sa Gerar. At manatili, alam niyo po, panahon ng tagtuyot, taggutom, tagtigas ng lupain. Pero in times of famine, nagtanim siya. Buti na lang hindi encounter, no? Ay, encounter, offering na yan sa encounter. Diba? In times of crisis, alam nyo ba, pinakamahirap yung pagtatanim, pagbibigay, kapag ka may krisis. Ang grabe, hirap ng buhay ngayon, tayong diba? Higpit ng sinturon tayo ngayon, medyo magpasalit tayo ng dugo ng Ilocano ngayon, medyo kailangan maging kuripot. Kaya ako Ilocano, nabanggit ko Ilocano po ako Pero kung may Ilocano dyan, huwag kayo masasaktan para lang makita lang natin yung practical kasi binabansagan kami kasi mga Ilocano ko, ipot Pero nung nasa Adidas po ako nagtrabaho doon, daming kami Bisaya, kuripot din yun. Kaya wala ako sa Bisaya, Ilocano ka, wala doon Yung puso mo, pinagkahariyan pa niya sosyal, yun. Kasi kung hindi, kahit saan ka pa, Ilonggo, Bicolano, Ilocano, wala yan. Bulakenyo. Di wala yan Pero kung willing yung heart mo to give what God required, doon ka naging malaya. Doon nabubura yung pagiging Ilocano mo, pagiging Bisaya mo. Kasi isa na lang ang hangarin ng puso mo, I am willing to give what God requires. Amen. Pero sinishare ko po kahapon doon. Ito, true to life, ito testimony ko. One time, mayroon tumawag sa bahay namin, sabi niya, Pastor, pwede ba ako pumunta sa bahay niyo? Sabi ko, pwede naman. Anong oras po? Mga alas 8, ako nandun sa bahay. Sabi niya, sige po, Pastor, pupunta po ako. Gusto ka lang pong humingi ng counseling, sabi niya gano'n. Itong taong ito isang businesswoman. At nung kasagsagan ng grabe, yung lago ng kanyang negosyo, hindi ako nakapag-Bible study sa kanyang company. Parang insurance company kasi yun. Tapos, pero may pastor na talagang nagpa-Bible study doon, lagi nilang kasama. Nung papagsak ko yung kanyang negosyo, hindi niya na makita yung mga pastor na nagpa-Bible study sa kanya. Ako na yung nakita. Parang may kasalanan. Sabi nga namin ni Pastora, Pastora, grabe ang buhay natin. Kaya minsan nagtatawanan na lang nila, Pastora. Bakit? Pagka ayaw nila sa atin, umalayas na lang silang gano'n, hindi nagpapakita sa dyan. Pagka naman na gusto na nila pumunta kayo ng gusto. Hindi naman pwede sarado para sa inyo ang church. Lahat open. Kaya, sabi niya, nagpunta na sa bahay. Nagkukwento siya, at talagang dumaraan na hindi maganda yung kanyang negosyo. Pero hindi naman po nang uutang, hindi naman mo nangihiram ng pera, kinikwento lang, nagpapapray lang siya. Ito na kamo, sabi ni Lord. Sabi niya. Yung araw na yon,
May kinasal ako sa Pampanga. Miyembro namin. Yung babae, yung napangasawa niya taga Pampanga. Doon namin kinasal. Tapos, yun ding araw na yon sa umaga, kasi gabi yung nagpapasabay. Mayroon din po nakabot sa akin na ang asawa ay galing sa abroad. Binulsa ko dito. Parehas yung tig-2 piraso. Dito ho, 2,000 yung binigay sa akin yung kinasal ko sa Pampanga. Yung pong galing sa abroad, binigyan ako ng 2 piraso din, pero $100 din, $200. But anyway po, mga Alvarado po sa Ilocos, mathematician po kami. Kaya po ang kurso ko ng Business Administration major in Accounting. Kaya po pagtanggap ko po yung more than 50 ang ang palit nun ng dala ng mga panahon na yun. Matagal na po yun, ubos na ha. Hindi ganun kasi ako nagkwenta sa mga bro. Kasi baka mamay susundan ako, Pastor Pagutan. Ganun na. Di sabi ni Lord, sabi niya, ibigay mo yung isa sa kaliwa. Sabi ko, dito 2,000, dito $200. Yung isa sa kaliwa. Lord, sabi ko, ito na yung sa kanan, 2 na. Sabi niya, hindi, yung isa sa kaliwa. Grabe, struggle ako. Punta ko sa CR, sige na, Lord. Kasi naman ako mathematician, nung nakwenta ko magkano yan, dami ko nang bibilhin Parang makinilya. Parang nakisulat na lahat ng bibilhin ko. Pentado ko na lahat. Tapos biglang sabi, ibigay mo. Lord naman, sabi ko, ito na lang. Pusap ako sa sila, kami struggle. Paglabas ko, pawis na pawis na. Bago ko lumabas na siya, okay na Lord wala, hindi sumasagot. Ako lang nagsasabi ng puking. Akala ko na paniwala ko na si Lord. Kwentuhan ulit kami. Tapos sabi niya, inulit, bigay mo isa sa kaliwa. Hindi ko talaga, struggle talaga. Pasok na naman ako sa siya. Laban na naman ako. Akala ko na paniwala ko na naman sila. Lalabas na naman ako. Agad-tapos po nung nandun na nga nagpupunto. Inulit yung sa kaliwa, isa. Alam mo, pangatlong punta ko sa sila. Kinausap ko pa rin sila. Ayaw talaga. Naalaala ko nung high school ako. Sanay akong makulong sa sugal Yung touching gano'n. Touching. Pagka kami break time namin o kaya wala kaming klase, naggaganong kami dahil sa paligid malapit sa eskwelahan. Kaso, kahit nung may klase na kami, nasarapan na kami. May-ari po ng eskwelahan namin si Judge Tolentino na magsingal. Nako, tinulong kami alas 3 hanggang alas 5. Yung time lang po ng school naman, hindi naman pwedeng i-extend yun. Makasuhan si Judge. Nakulong talaga. Sabi ko, huwag na tayo mag-touching. Magpusoy na lang tayo. Akyat kami doon sa kampanilya, kayo may nakadaan man po, punta kayo Lawag. May kampanilya ho doon sa may harapan ng munisipyo ng katabi ng simbahan na magsingal. Ang laki-laki kaya yun. Doon kami sa taas, nagpusoy. Mamaya may pulis na naman. Kasi diyan sa 2 beses po ako nakulong. Kaya naalala ko noon nandun. Sabi ko, isusugal ko. Hindi ko sinasabi magsugal ko tayo. Yung word lang po nun. Parang naalaala ko lang yung kalukuhan ko nung Sabi sanay ko susugal. Kung isusugal ko ito, kung itong 2 dito, talo ako, walang kalaban-laban. Walang balik. Sabi ko, pag ibigay ko yung isa dito, may isa pa ako, may 2,000 pa ako. Sabi ko. Tapos kasama ko pa si Lord. Alam mo, ikatlong paglabas ko po sa siya, buo na loob ko. Yes, Lord, bibigay ko na. Nung paglabas po ako, pinamay ko po lang. Sister, God bless you. At least, wala na, presko na ako, nakalaya na ako Mamaya sa, thank you, Pastor. Siyempre, hindi ka naman, thank you, Pastor. Wala namang ganun No? Siyempre, pag inabutan nga, mamaya, siya na. Ang maganda kasi sa pag sumusunod kayo, tapos na kayo. Siya naman ngayon ang
kinakabahan. Siya na CR. Na CR po. CR. Grabe, paglabas sa CR, siya ng pinawisan. Siguro sinilip na gano'n, hindi makapaniwala. Kasi kami mga pastor, sanay lang abutan eh. Di ba? Pastor, God bless you. Thank you. Ba't parang hindi kayo nag-aabot sa pastor? Hindi, joke lang. Thank you, di ba? Yung so lang gano'n, di ba?